pumasok ang 2022, maganda-gandang laro. Nag-first overall tayo doon. Nag-second overall tayo doon. Nakuha din natin yung 3-lap challenge. At saka yung mga survivor partaker. Buo, ikinis ng mga ibon nyo. Kapag Sunday ang release ng ibon, sa Monday, pwede na rin ako mag-plasting noon ng hapon. Yon, good morning sa ating lahat mga kaibon. Ayan, nagbabalik ang Juan Arturo Vlogs. And for today's video, nandito ulit tayo ngayon sa Tanawan, Batangas. At may binisita ulit tayo magaling na pigeon fancier. Yang gusto nyo siyang makilala at makita, tara samahan nyo ako. Let's go. Magandang umaga mga kaibon. Ako po si Wilfredo De Leon, ang pigeon fancier ng Altura Matanda, Tanawan City, Batangas. Yun, unang-una, maraming salamat po sir sa pag-unlock ng mga pag-loop busy sa'yo. Kaya sir, pwedeng maipasyal mo kami sa loop mo. Pwede sir. Ito po ang ating loop. Ito mga kaibon yung flowers loop nyo. Ano yun boss, sariling design mo na yan? Yes sir, ako po yung nag-design ng loop. Napakasimple lang din. Ayan. May ilan din lahat ibon mo boss? 50 birds siya, kasama na yung breeder natin. Ang dami boss ano. Tapos dito sa baba, anong mga nakakulong? Nagkailig tayo dati kasi sa fancy bird. Kaya hindi tayo nakawala ng mga fancy. Pwedeng makita sir? Pwede sir. Ito. Tingnan natin yung mga dating alaga ni Sir Wilfredo. Sir, una ka nga po. Yeah, sir. Sa ganun tayo nagkahilig doon. Ito mga kaibon. Gantong ibon. Anong tawag dyan boss? Ito yung English barb. Dito tayo nag-umpisa bago tayo pumasok sa karera. Lumalaban ka din sir sa mga show? Hindi pa naman. Hindi natuloy kasi biglang pumasok yung racing pigeon doon sa amin. Doon ako nagdire-diretso. Pero ikaw po pala sir, anong taon nag-start sa pagkakalapati? Nag-start ako magkalapati noon sa San Vicente, Santo Tomas, year 2021. Doon nagsimula yung pagpapansi ko. Pero bata pa lang tayo, mahilig na tayo magkalapati. Noong 2021, mga pansi-pansi lang. Wala pa ako nakikilalang tropa noon na nagkakarera. Kaya nakatutok tayo sa mga panshow na ibon. Pagpasok ng 2022, nagsimula na tayong mag-race. Kamusta naman sir yung unang sabak mo sa karera? Nung una, online, mga hindi talaga subok. Kaya ayun, puro gulong tayo doon. Anong taon ka sir nakatikim ng panalo? Nung pumasok ang 2022, diyan, nagkaroon na tayo ng award dyan, mga achievement. Tulad ng, naglaro na rin kasi tayo sa club ng Laguna, sa LSPS. Doon tayo nakakuha ng maganda-gandang laro. Nag-first overall tayo doon. Nag-second overall tayo doon. Nakuha din natin yung 3-lap challenge. At saka yung mga survivor partaker. Nanalo pala agad si Sir Wilfredo sa pagkakalapati. Bali, anong bloodline sir, yung mga nananalo mo dito? Ang ginamit ko noon, nag-champion ako, Luis Chu. Tapos nagkaroon din tayo na ibon na galing kay Kirby Chua. Yun. Sir, pwedeng makita yung mga mananalo mong bloodline dito? Pwede naman, nasa taas yan. Yun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Ito po, mga kaibon. Samahan nyo ako na akatin ang Muntikon Loop. Ito sa flyers loop nyo. Samahan nyo kami. Tara, let's go. Bali dito, iba-iba na yung mga bloodline na sinusubukan natin. May mga bago kasi tayong ibon na bagong dating. Tulad ng ano, sir? Meron tayong Jerry Dilemma. At saka ito yung isa sa mga layan na nag-champion natin, kapatid. Kapatid mismo nung nanalo nyo. Wala na sir yung yung mismong nanalo. Kaya hindi natin inaasahan, nawala siya. Aksidente. Ito, kapatid na lang Ibali yan sir, panlaro panlaro o nanalo na din? Bali ito, inilaro natin ng nakaraang summer sa Esperanza. Kaso dito siya umuwi. Esperanza Masbate. Yun lang ang butas sir. Ito mga kaibon Yan yung Luis Chu. Ito, kapatid nung first overall champion niya Gandang ibon Kak sir. Kak siya. Yan pala yung mga mananalo niya dito. Ikinis ng mga ibon nyo. Lahat na panlaro mo, sir?
Kinis mga kaibon, oh. Yung ilan dyan, sinasama ko na sa breeder pang motivation lang. Kinis. Ikaw sir, paano ka mag-prepare ng mga ibon mo pag malapit na yung derby? Pag malapit na ang derby, syempre nakalapas na tayo dyan sa mga training. Kasi step by step ang ginagawa ko dyan eh. Hindi mawala yung toss, yung training natin. Kasi napakahalaga nun sa ibon para makatanda sila sa mga dadaanan nila. Doon naman sa mga binibigay nating supplement, yun nga, madalas binibigay ko lang dyan yung mga calcium, multivitamins, yun na binibigay natin. Papakondisyon lang para healthy yung ibon natin. Yun, no, maraming salamat po sir. O kapag derby na, ano yung mga binibigay mo sa ibon mo tsaka anong mga ginagawa mo? Pag derby na kasi, medyo malalayo na yung mga pinaghahagisan nila. Pag uwi niyan, lagi na nakabang dyan yung electrolytes. Yun ang pasalubong nila para sa inumin nila. Kinabukasan naman noon, pagka pahinga na yung ibon, observe natin yung ibon kung okay na sila para sa flashing naman. Para kung sakasakali, nakainom sila sa mga pinuntahan nila na hindi maganda, naipa-flash nila yung lahat. Kaya flashing tayo. Anong madalas na araw ka sir nakakapag-flashing sa ibon mo? Kapag Sunday ang release ng ibon, sa Monday, pwede na rin ako mag-flashing noon ng hapon. Monday pa ng hapon. Oo, Monday ng hapon. Kasi sa umaga kasi, na-obserbahan ko pa yung ibon eh. Sir, kailangan, bago natin i-flashing, obserbahan muna natin yung ibon bago tayo magbigay ng mga gamot o ano man supplement na ibibigay natin sa kanila. Ikaw dito sir, anong gamit mo pang flashing? Yung Tito S lang ginagamit ko eh. At subuko na rin yun. Matagal mo nang gamit sir? Matagal na. After ng flashing mo sir, anong mga binibigay mo naman sa ibon mo? Yun, diretso na rin yung yun sa calcium nila, saka yung multivitamins para ganawi sila sa pagkain nila. Pag training, nagbibigay ka ng ganon? Ligdang lang siya ng isang araw. Huwag yung araw-araw. Training pala tsaka derby mga kaibon, nagbibigay si Sir Wilfredo ng multivitamin tsaka yung calcium lactate. Yun, maraming salamat po Sir Wilfredo. Yan. Tingin mo naman sir, ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Para sa akin kasi, importante para manalo sa pag-iibon, yung pag-oobserba mo. Lagi mo silang obserbahan. Hindi yung bigay ka ng bigay na kung ano ng mga gamot o supplement. Obserbahan mo yung ibon kung malakas yung ibon o healthy yung ibon mo. Yun ang number one para ang ibon natin makauwi ng magandang oras. Yun, maraming salamat po Sir Wilfredo. Yan, ikaw naman sir, anong mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakatikim ng panalo? Doon naman sa mga newbie din na talagang baguhan pa at wala masyado pang idea kung paano mag-alaga, tsaga-tsaga lang. Huwag lang natin pabayaan yung ibon natin na lagi nang may sakit. Masama pa lang yung pakiramdam nila. Obserbahan natin kung anong ibibigay natin para hindi na lumala at hindi na kumalas sa dot natin. Yun, maraming salamat po Sir Wilfredo. Yan sir, gaano kasaya po ba sa pagkakalapati? Sa pagkakalapate, masaya. Marami kang makikilala ng iba't ibang tao, magiging tropa, kaibigan, at saka yung mga lugar na hindi mo akalain na mapupuntahan mo, makapunta ka para sa mga tropa na bagong kakilala. Sa muli, ako nga po pala si Wilfredo De Leon at Pigeon Fancier ng Altura Matanda, Tanawan City, Batangas. I love this game. Yun, maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kaibon. At siyempre, salamat sa magtropang to. Yan, salamat kay Boss Wilfredo. Yan, salamat din kay Bossin. Yan. Boss, baka pala may mga gusto kang yung i-shoutout dyan. Shoutout ko lang yung tropang makiling dito sa Petel Brothers kay Andre at saka kay Noe. At saka dito sa Team Altura, si Joel Mahala, Jomar San Pedro, Melchor Trible ng Trible Loop, at saka si Tony Perea. At saka sa Team Montanya naman na si John Romel at saka si Mark Joseph. Yo, shoutout sa inyo lahat. Ito si Sir may isa shoutout ulit. Shoutout pala kay Herben's Loop TV. Shoutout Tropang Tanawan, Tropang Malbar, Makiling, Las Baños,
San Vicente. Shoutout sa inyo lahat. Yon, shoutout sa inyo lahat at siyempre shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow visit sa iyo na keep watching and God bless you all. Thank you.